Ang pagkakaroon ng mga halaman sa bakuran ay nagbibigay ng ganda, lilim at sariwang hangin. Subalit, hindi lahat ng halaman ay ligtas lalo na para sa mga bata, alagang hayop at maging sa mga tao. May mga halaman na karaniwang makikita sa mga bakuran sa Pilipinas na nagtataglay ng mga nakalalasong sangkap na maaaring magdulot ng iritasyon, karamdaman o maging kamatayan kapag hindi nasuri ng maigi. Narito ang 10 nakalalasong halaman na dapat iwasan para hindi mapahamak. Nice! Adelpha. Ang Adelpha ay kilala bilang isang magandang ornamental plant dahil sa kanyang matingkad na mga bulaklak. Subalit, ito rin ang isa sa pinaka-nakalalasong halaman sa mundo. Ang lahat ng bahagi ng Adelpha mula dahon, tangkay, bulaklak hanggang sa katas nito ay naglalaman ng mga cardiac glycosides. Ang pag-inom o pagkain ng anumang bahagi nito ay maaaring magdulot ng pagsusuka, diarrhea at hindi regular na tibok ng puso. Sa malalang kaso, maaari itong mauwi sa kamatayan. Tuba-tuba. Ang tuba-tuba ay isang halaman na madalas gamitin bilang natural na bakod dahil sa mabilis nitong pag-usbong. Gayunpaman, ang bunga at buto nito ay naglalaman ng toxic compound na tinatawag na ricin. Ang pagkain nito ay maaaring magdulot ng matinding pananakit ng tiyan, pagsusuka at diarrhea. Sa mas mataas na dosage, ang laso ng tuba-tuba ay maaaring magdulot ng dehydration at organ failure. Castor plant. Isa sa mga pinakamapanganib na halaman ay ang castor plant dahil sa laso nitong ricin. Kahit isang maliit na buto nito ay maaaring nakamamatay sa tao, lalo na sa mga bata. Karaniwan itong itinatanim bilang dekorasyon dahil sa kakaibang anyo ng dahon nito. Ngunit ang panganib nito ay hindi dapat baliwalain. Ang pagkain ng buto nito ay nagdudulot ng matinding pagsusuka, pagkalito o organ failure na maaaring mauwi sa kamatayan. Ang mansanilya ay isang halaman na madalas makita sa mga probinsya dahil sa makukulay nitong bulaklak. Subalit, ang prutas nito, lalo na kapag hilaw, ay nakalalason. Ang pagkain ng bunga o dahon nito ay maaaring magdulot ng pagsusuka, pananakit ng tiyan at problema sa atay. Ang matagalang pagkaka-expose dito ay maaaring magdulot ng mas malalang kondisyon tulad ng liver toxicity. Yellow bell. Ang yellow bell ay isang pangkaraniwang ornamental plant na may matingkad na dilaw na bulaklak. Bagamat maganda ito sa paningin, ang dahon at katas nito ay nakalalason, lalo na kapag ito ay nalunok. Nagdudulot ito ng pagsusuka, diarrhea at pananakit ng tiyan. Ang katas nito ay maaari ding magdulot ng iritasyon sa balat at mata kapag nadikit. Dieffenbachia. Ang Dieffenbachia ay isang sikat na houseplant na kilala sa malalapad nitong dahon. Gayunpaman, nagtataglay ito ng calcium oxalate crystals na maaaring magdulot ng pangangati at pamamaga ng bibig, lalamunan at balat, lalo na kapag nalunok. Naging sanhi ito ng hirap sa paghinga at malalang allergic reactions. Madalas, ito ay inilalagay sa loob ng bahay, kaya dapat doble ingat kung may mga bata o alagang hayop. Halamang San Francisco. Ang halamang San Francisco ay kilala sa makulay nitong mga dahon, kaya't madalas itong ginagamit bilang pandekorasyon sa mga bakuran. Ngunit alam niyo ba na ang katas mula sa dahon at tangkay nito ay maaaring magdulot ng iritasyon sa balat at mata? Ang aksidenteng pagkalunok nito ay maaaring magdulot ng pagsusuka at pananakit din ng tiyan. Alocasia.
Ang alocasia o kilala rin bilang elephant ear plant ay madalas na tanim sa mga bakuran dahil sa kakaibang hugis ng dahon nito. Ngunit, ang tangkay at dahon nito ay naglalaman ng calcium oxalate crystals na nagdudulot ng matinding iritasyon sa balat, bibig at lalamunan na nagiging sanhi ng hirap sa paghinga at kahit pa kamatayan. Ang pagkakahipo o pagkain nito ay maaaring magresulta sa pamamaga at matinding pananakit ng katawan. Cerbera odolam o suicide tree. Bagamat hindi gaanong kilala, ang Cerbera odolam ay matatagpuan sa ilang lugar ng Pilipinas. Ang bunga at buto nito ay naglalaman ng nakamamatay na lason na pumipinsala sa tibok ng puso. Madalas itong gamitin sa ibang bansa para sa layuning makapanakit, kaya't tinawag itong suicide tree. Oleander tree. Ang oleander ay isa pang puno na may magandang bulaklak ngunit napakadelikado. Ang lahat ng bahagi nito ay may taglay na cardiac glycosides na maaaring magdulot ng matinding epekto sa puso, hirap sa paghinga at kamatayan. Ang pagkakaroon ng kaalaman tungkol sa mga nakalalasong halaman ay mahalaga upang maprotektahan ang ating pamilya, lalo na ang mga bata at alagang hayop. Narito ang ilang hakbang na maaaring gawin. Lagyan ng tamang impormasyon ang mga halaman sa bakuran upang maipaalam kung alin ang ligtas at hindi. Turuan ang mga bata na huwag maglagay ng halaman sa bibig o paglaruan ng mga bunga at dahon nito. Gumamit din ng guwantes kapag nag-aalaga ng mga halaman na maaring nakakalason. Iwasan ang pagtatanim ng mga halaman na may matataas na antas ng toxicity, lalo na kung may maliliit na bata o alagang hayop. At kung hindi maiwasan, ay ilagay ito sa mga lugar na hindi naaabot ng bata at mga alagang hayop. Kung sakaling magkaroon naman ng exposure o ingestion, dalhin ang biktima sa pinakamalapit na pagamutan o tawagan ng Poison Control Hotline. Sa pagpapaganda ng isang bakuran ay hindi kailangang isakripisyo ang kaligtasan. Sa wastong kaalaman at pag-iingat, maiiwasan ang panganib na dulot ng mga nakalalasong halamang ito. Kayo mga ka-triview, mayroon bang mga halaman na nabanggit sa inyong mga bakuran? At kung oo, ay nais naming marinig ang inyong opinion sa comment section below. Hanggang sa muli mga ka-triview,